Meron na naman po tayong na-receive na inquiry. Actually, ito ay nakaligtaan ko na, no? Kasi nung ano pa po ito, April 21, 2024. Ang kanyang gamit po ay 2 horsepower na aircon, 1 horsepower, another 1 horsepower, at isa pang 1 horsepower. Tapos meron siyang dalawang ref na inverter type and isang water dispenser, hot and cold. Yan po yung inquiry na na-receive natin, no? At yan po ay kukumputin natin doon sa ating ginawang format sa Excel sheet. At doon po sa nag-aabang sa aking mga vlog about din sa electronics ay dito po muna tayo sa solar ngayon kasi yung ating pong camera ay nagka-problema at wala akong ginagamit. Wala tayong magagamit sa ngayon, no? At ito po ay ating pong ipapagawa muna. Okay, so ito yung ating inquiry na na-receive. Tapos puntahan natin yung ating computation doon sa Excel sheet na ginawa ko. Ito po, nilagyan ko na ng mga details, no? Mga data. Kasi para hindi tayo tumagal. Ito na nga yung kanyang dispenser. Ayan po. At ang nilagay ko lang dito is 500 watts kasi ang dispenser po ay hindi naman yan dire-diretsong under. Pati yung kanyang heater. Kaya ginawa ko na lang siyang 500 watts. At yung ref naman na dalawa, ginawa ko na lang 500 watts din. Actually, itong aircon niya, pwede ko siyang gawing 600 watts kasi ang 1 horsepower kapag running yung kanyang compressor ay 600 watts po ang kanyang pinaka-actual. Pero ginawa ko na lang 700, tapos tatlo yan. So, tatlong 700 watts at saka yung aircon na 2 horsepower which is ginawa ko na rin 1,400 watts. So, assuming na lang na ito yung kanyang mga gamit na continuous, no? Kaya naman, nakakuha tayo dyan ng overall total power na 4,500 watts. Dito po, malalaman nyo po kung magkano yung aabutin ng setup na to. At least magkaroon man lang kayo ng idea at kung ilang years nyo siya mababawi. At yun nga, in-apply ko dito yung standard time which is 16 hours. At sa mga previous video ko, nandun naman yung ating standard time kung bakit siya 16 hours. No? Panoorin nyo na lang. At doon sa 16 hours na yan or a day, nakakuha tayo ng power consumption a day na 72,000 watts. Napakataas po niyan. Kasi yun nga, yung aircon ay malakas talaga kumain ng kuryente yan. So, siguro kung depende sa settings mo ninyo, pwede pang bumaba ito. Pero ito na yung pinaka average natin, no? 72,000 watts. At yun nga, meron tayong rules dun sa battery na ang sabi dito, battery capacity at least 50% above sa total power consumption natin a day. Yun nga, at nag-automatic total na yung kanyang 50% ng ating power consumption a day na 72,000 watts. Ito na yung kanyang kalahati na ang kanyang wattage ay 36,000 watts based dun sa battery rules na 50% sa total power consumption a day. Dito tayo magbe-base, no, kung kayo po ay nagtitipid, pwede po nating habulin ito sa ating battery kasi napakamahal ng battery. At ang akin pong recommendation dito ay 16 pieces na battery. Doon sa 16 pieces na battery, nakakuha tayo ng 48,000 watts. Pero kung kayo po ay may budget, pwede nang habulin po ito, yung kanyang power consumption a day. At least, wala kayong worries, no? Kasi ang gagawin natin dito, kung standard time yung ating susundin, ang mangyayari dito ay on-off tayo. On-off yung setup natin. On-grid tsaka off-grid. Kasi ang gagamitin nating inverter ay automatic na po yan. Pwede siyang i-on, pwedeng i-off. Pero kung gusto niyo ng off-grid, ay mag 24 hours po kayo. 24 hours at yan yung total ng kanyang power consumption a day pagka 24 hours yung gagamitin. Okay, sa ngayon ay dito muna tayo sa standard time, no? Ito yung susundan natin. Ngayon, kung yun nga, ang nabanggit ko, kung gusto nyo habulin to, magdagdag kayo ng battery. Gawin yung 16, no? So, dagdagan natin. Subukan natin yung 20 batteries. Ayan, 60,000. Gawin natin 24. 72,000. So, ibig sabihin, kung gusto nyo habulin itong power consumption a day, na based doon sa inyong mga device na gagamitin, yan po, which is meron kayong power consumption a day na 72,000, ang battery po dyan, kung may budget kayo, ay, ayan po, 24 pieces yung ating battery dyan na gagamitin. Pero kung wala po kayong budget, ay, ang akin pong suggestion dyan ay 16
batteries lang. Or kung wala pa rin kayong budget sa 16 batteries na yan, pwede kayong mag 8 battery. Yun. Kung sa 8 battery, hindi siya umabot pala, no? Kasi 36,000 watts yung ating kalahati ng 72,000 watts na ating power consumption a day. Bagsak tayo sa battery rolls. Dagdagan natin, gawin natin siyam. Hindi pa rin, gawin natin 12. Ayun. So sa dosing battery, ay pwede na natin gamitin yung ating system, no? At least, ano na po tayo, pasok na pasok tayo dun sa battery rolls na battery capacity at least 50% above sa total power consumption a day. So, at least nakuha natin yung 50% ng ating power consumption a day based dun sa ating battery na gagamitin, which is ang ating pong battery dito ay 12 pieces, no, na may capacity na 250 Ah. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yan. Meron tayong computation dyan sa battery bank kung ilan yung ating isi-series at saka kung ilan yung ating ipaparallel. Okay? Tapos dito naman sa panel, yun nga, lagi kong sinasabi na at least makuha natin tong ating power consumption a day na 72,000 watts. At yun nga, at least malapit na tayo dito sa ating power consumption a day sa ating 19 panel. 19 pieces na panel po yan. Pero kung gusto nyo dagdagan, pwede naman. Gawin yung 20. Kaya lang, meron specs yung ating inverter, yung ating hybrid inverter, no? Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung sinasabi kong specs. Kaya naman, ginawa ko lang itong 19. Pero mamaya, mababawasan pa yan. Ayan po. At meron siyang rest factor na 20%. Overall rest factor. Hindi ko na masyado siguro to explain sa inyo. Yung sun window hours lang, 8 hours, yung sikat ng araw, na kung saan mag-generate yung ating solar panel, no, a day, which is 71,744 watts, no. Ayan po. At malapit na siya dito sa ating power consumption a day. Okay, so yan lang yung ginawa kong computation. And then, dito tayo sa battery. Sa battery natin na battery series, ano yan? Ito. Battery series parallel groupings mode. Ayan po. Naglagay na ako dyan kasi ang atin pong gagamitin dito ay 48 volt system. Hindi pwede dito yung 24 volt system. Nako, masyado siyang mababa kasi sobrang bigat ng ating load. Kaya kailangan natin ng 48 volt system. At yun nga, para makuha yung ating system volts ay nag-series tayo ng 4 na battery na may capacity na 250 Ah kaya nakakuha tayo ng 48 volts. Kung gusto nyo yung 24 volts ay dalawang battery lang ang series nyo at nakakuha na kayo dito ng 24 volts system. So since 48 volts yung ating system, yung aking suggestion, gagawin ko yung 4 na battery. 4 na battery kaya naman mayroon tayo dito 48 volts. Ngayon, ilang battery pack po ba yan? Yung number to be parallel ilan? Para makuha natin yung ating at least, no, yung kalahati ng ating power consumption na which is 72,000 watts at ang kalahati po niyan ay 36,000 watts. At yun nga, sa dosing battery, yan yung ating nakuha ng wattage, no, 36,000 watts. So, balik tayo dito sa ating battery series parallel groupings node. Ayun, nakuha natin yung overall battery quantity to be used ay 12 at pasok siya doon sa ating battery rolls which is 36,000 watts, half ng ating power consumption a day. At the same time, lumabas na rin yung kanyang charge current na lumabas na rin yung kanyang charge current na 187.5 ampere. Ngayon, ang suggestion ko talaga dito ay taasan pa to para hindi mabitin, no? Gawin ko ng 4 na battery pack at doon sa 4 na battery pack nakakuha tayo ng 48,000 watts. Pero kung nagtitipid kayo, tatluhin nyo lang, pwede na rin naman, at nakakuha kayo ng 36 watts at ang inyong overall battery quantity na gagamitin ay 12 pieces. Okay, pero ang akin pong setup dito, suggestion ko is 4 na battery bank na naka-series at nakakuha tayo ng 48,000 watts. Ayan po, 48,000 at least mataas na siya. Tapos mamaya ipapakita ko po sa inyo kung ilang hours natin gagamitin yan. Iyon. And then mamaya dito, makukuha natin kung ilan yung magagastos natin dito, system overall expenses, no, sa ating setup na to. Tapos kung ilang taon nyo po mababawi yung inyong ginastos. Okay, so dito tayo sa ating battery life calculation. Okay, so ito lang, ganito lang po. Meron tayong system na volts, 48 volts.
Ilang ilang hours kaya natin magagamit yung battery na yan na may capacity na 1,000 Ah, 1,000. Tapos, syempre, ang ating pong load ay ito, 4,500 overall total power. So, ang gagawin ko po dito ay kukunin ko lang yung nominal wattage niya, no? Yung power, nominal kasi yung aircon ay may settings naman yan na kung tama yung settings niyo ay hindi naman continuous ang andar ng ating compressor. Kasi kung malamig na sa loob, mag-stop yung ating compressor at kung mahit na yung pinaka-settings, andar na naman. Tapos kung mahit na yung pinaka-settings ng lamig na sakto ay titigil na naman yung ating compressor. Ayan po. So, ang lalagay ko dito ay lalagay ako ng nominal power dito sa ating battery life calculation, nominal power load. Ang ilalagay ko dito is 3,000 watts na lang. 3,000 watts. Or pwedeng 2,000, 3,000, 2,000, okay lang. Kasi hindi naman all the time ay mag-aircon tayo, no? 3,000. So, ibig sabihin, yung ating battery na 48 volts na may capacity na 1,000 Ah ay magagamit natin, na may nominal power load siya na 3,000, ay magagamit natin siya ng 11 hours. Okay lang po yan. Yung 11 hours na yan ay napakahaba na po yan kasi actually, yung ating system na to, sa morning, kapag may araw, ay yung magsusupply sa load ay yung panel, yung battery ay charging. Kasi ang napili ko mong system dito, yung ating pong inverter, kahit na wala pong battery, ay mag-work siya. Kahit detach yung battery, mag-work siya gamit ang ating panel. Yan po. Ngayon, ang isa pang option na itong ating 36,000, no? 36,000 watts na based dun sa ating battery rolls. Tingnan natin. So, gawin ko lang muna itong tatlo. Ayan. Meron tayong 12 batteries at meron tayong battery capacity na 750. Ngayon, ilang oras natin magagamit yung battery na yan? Okay. So, baba natin yung ating battery capacity kasi nagbawas tayo ng battery, no? 750 na lang. So, 750. 750H. Ayun. So, ibig sabihin pala, kung kayo po ay sobrang tipid na at wala kayong masyadong budget, yung ating battery na 12 na may 750 Ah capacity at 48 volts, magagamit nyo lang pala siya ng 8 hours, no? Na mayroon tayong nominal load power na 3,000 watts. Ayun po. Kaya ang suggestion ko talaga dito ay 16 batteries. At least, no? 16 batteries. Kung no choice talaga, safe naman tayo dun sa ating 12 pieces na battery. Kasi na-hit natin yung 50% ng ating half ng ating power consumption na day, no? Which is 36,000 watts. Ayan. So, yun. At yun nga, pag nagustuhan nyo yung setup na to, meron akong nilagay ditong mga link na. Ayan po, kompleto na yan, set na yan. Ang kailangan nyo na lang po dito ay installer. Installer na lang po. Kasi yan po ay kompleto na. I-order nyo na lang yan online. So, piliin nyo na lang. Kasi meron akong nilagay dito kung ilang pieces yan. Like for example, itong ating inverter, gagamit po tayo dito ng 10.2 kilowatts hybrid inverter na may 48 volts. Tapos 16 pieces na 12 volts 250 Ah. Ito po ay bibilhin nyo direct sa supplier. Maghanap na lang po kayo kung saan nyo gusto bumili. At yun nga, 16 pieces or 12 pieces na dito, pwede kayong bumili. Pero yung ating solar panel ay ganun pa rin, 16 pieces. Huwag po kayong magbawas dyan. Tapos, transfer switch, ayan. Punta tayo dun sa ating solar panel. Ayan, meron ako ditong solar panel, series parallel groupings mode, no? At ang ating gagamitin na panel ay 16 pieces at may groupings mode tayo dito. Parang sa battery may ano siya, may solar panel pack. Ayun, so nag-series tayo ng 8 pieces at nakakuha tayo ng volts na 416.56 volts. Hindi natin pwede i-series yung 16 panel. Ito, ginawa ko ng 19 siya dito, no? Kasi, para mahabol natin yung kanyang power consumption na day. Pero, ang ating specs doon sa ating inverter ay hindi pwede. At doon sa, sabihin natin 16 panel yan. 16 panel, meron akong solar panel series mode dito. At nakakuha tayo ng volt series na 833. Napakataas ng kanyang volts. Hindi siya pwede dun sa specs ng ating inverter kasi ang specs po ng ating inverter usually ay 500 volts yung maximum PV input ng ating inverter. Yan. Okay, so balik tayo dun sa ating solar panel series parallel groupings mode. Meron tayong series na 8 at yung ating panel ay
mag-add ulit tayo ng isa pang series na 8. Kaya ginawa ko dalawa dito at nakakuha tayo ng power consumption a day na 60,416 watts sa loob ng sun window hours na 8. Pwede yung dagdagan to kung may budget kayo. Gawin yung tatlong another pack pa, no? Kaya lang, dun sa ating inverter, meron tayong pinaka maximum wattage. Pakita ko po sa inyo. Kaya ang ginawa ko dito, dalawang pack lang talaga. At hanggang 16 panel lang siya. Okay, so punta tayo dun sa device list. At yun, isa sa equipment list. Equipment list. Tingnan natin yung ating panel. Check natin. Abangan nyo po, papakita ko po dito sa inyo yung ating magagastos, no? Okay. Ito ko lang i-click. Ang kagandahan dito sa ating inverter na to, running talaga siya kahit walang battery. Ayan guys, no? 10.2 kilowatts, 48 volts. Ang kanyang price ay 36,000. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Okay, so click ko lang to. At yung specs nito ay running siya, no? Yun nga, kahit na walang battery. Makikita natin dito yan. Ito, can work without battery. Ayan po. Tapos yung specs niya, ito yung 8,200 watts. Ang ating pang pipiliin dito ay 10,200 watts. Yan yung sinasabi ko na yung kanyang maximum PVRA, yung open circuit volts, BOC niya, ay 500 volts DC. Ito po. At yung kanyang PVRA power ay 10,200 watts. Yan yung maximum. Kaya, yun ang ating susundan dyan, no? Kasi ito yung ating gagamitin. Okay, balik tayo dun sa ating computation. Ito po, ayan. So, pasok na tayo dito sa ating 8 panel na sineries natin. Nagkaroon tayo ng volts na 416.56. Another series, pinarallel natin. At tumaas yung ampere, naging 27.6 ito. Ayan. At yung kanyang wattage ay sakto lang doon sa maximum watts ng ating inverter. Ayan po, 9,440 watts. Kasi kung dagdagan pa natin ng isa pang series na 8, gawin natin 3, ayun na, sobra-sobra na siya. Okay yung volts natin, kaya lang yung ating pinaka wattage ay tumaas, naging 14,160. Kaya hanggang 2 lang talaga siya dyan. Ayan. So, ayan, sana ay malinaw, no? Dito tayo sa ating system overall expenses. Magkano ba ang inabot ng ating setup na to sa mga gamit na meron tayong mga aircon, ang dami, 4 na aircon, no? Tapos isang ref, isang dispenser pa. So, calculate natin kung magkano. Ayun. Yung inabot po ng setup na to ay 423,578.55. So, ilang years natin mababawi yan? At based dun sa ating overall total power. Okay guys, ang gagawin ko dito, kukunin natin yung power consumption a day. Estimated lang po ito, no? Which is 72,000 watts. Lalagay ko lang dito, 72,000 watts. Okay, and then doon sa ating rated cost, doon po sa area, magbigay lang ako ng yung like doon sa previous na ginawa ko, yung sa Meralco, no? 12.5 na lang, 12.5 or 12.3, 12.6. 12.5 ko na lang. Ayun, 12.5. So, ibig sabihin, ang kanya palang amount cost per day ay 900 pesos, no? Sa load na to. Yung sa mga gamit na to. 900 pesos a day. Tapos, amount cost per month ay meron siyang billing na 27,000 pesos kung gagamitin niya continuous yung mga gamit na yan. At amount cost per year, ayan na, lumabas na 324,000 pesos. Ngayon, punta tayo dito. Ilang years kaya natin mababawi yan, no? So, sa isang taon, ito na, lumabas na yung kanyang total. So, 1 year, system runtime, total amount, 1 year, lumabas na. So, hindi natin nabawi sa isang taon. Subukan natin sa 2 taon, 2 years. Ay, yun pala. So, sa loob ng 2 taon ay malaki na yung ating natipid, no? Ayan, 648,000. Sobra-sobra na. Kasi yung ating system overall expenses, ito po, ay 423,578. Sa loob ng 2 taon ay nasobra na. Nabawi na natin talaga yung ating ginastos. Ayan po. So, ibig sabihin, ito po ay yung setup na to, isang bagsakan lang kasi mabigat talaga. Pero mababawi nyo naman po pala sa loob ng 2 taon. Ayun. Idagdag ko lang to guys, no? Meron kasi ako ditong isa pang computation
na kung meron kayong actual billing, no? Dito po, kung meron kayong actual billing, pwede nyo i-share sa akin at gagawin ko ng computation. Masasize natin yung solar system ninyo, kung ano yung applicable para sa inyo based dun sa billing na inyong i-share. Ito po ay ilalagay ko sa description, no? At least makita nyo. At meron ako ditong equipment list. Ayan. Andyan na yung ating inverter. Tapos may battery tayo dyan. Tapos PV panel, transfer switch, kompleto na po yan, mga safety devices at saka yung mga accessories. Yung mga railings natin, rail splice, aluminum rail, yan, pati wire, kompleto na po yan. Yan, tapos yung ating total price dito makikita natin. Kasama na po yung ano dyan, installation charge sa total, which is 102,000. Dahil sa ating pong charges is 10 pesos per watt. At ito po, yung online shipping, hindi ko na i-check kasi doon. Nilagay ko na dito, estimated ko is 3,000. Kaya yan yung ating pinaka grand total. Yan, estimated po yan. So, ayun lang po. Sana po ay may natutunan kayo sa video to at kung ito po ay yung nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe kung bago ko pa lang po sa ating channel. Thank you so much po for watching and God bless po sa ating lahat.